Isang napakagandang umaga ang ating pagbati. Good morning, 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 good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Araw po ngayon ng Sabado. At oras na po ang ating programang Todo Balita Saturday Edition. As usual, sa lapan sa oras, ihatid namin sa inyo mga balita sa ating bansa at sa ibayong dagat. Ganyan din po pagtalakay po natin sa ating mga lokal na balita. Kami po niyong matagapagbalita ko po si Susan Valdez Siadaw. Kasama natin si Carol Liway Iparagire. Dumako na tayo sa ating mga headlines, sa ating balitang pambansa. COMELEC, sisilipin Duterte Youth sa apelyido scam. Dengue sumirit, 437 ng patay ayon sa DOH. Todo Balita. Mga walang trabaho sumipa na sa 2 milyon ayon sa PSA. Todo Balita. Balita sa ibayong dagat, barko na may kargang 3,000 sasakyan lumiyab. Todo Balita. Balita sa ibayong dagat, pangalawang batch ng 700 karapat-dapat na may hirap na kabataan pasok sa PPC. Todo Balita. Task Force Disiplina ilulunsad ng LGU Bayangbang. Todo Balita. Sa ating balitang sports, Laila Cruz at Lams Lamina ekes sa AVC Nations Cup. Todo Balita. At ngayon, sa detalye natin mga balita, maglalabas ang COMELEC ng Shoko's order laban kay incumbent Duterte Youth Party List Drixie May Cardema para magpaliwanag ito kaugnay sa mga aligasyon na hindi Cardema ang totoong apelyido niya. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, hihilingin nila kay Cardema na magpaliwanag sa mga aligasyong kumakalat sa social media. On social media, she is being accused of using a different family name, not her real family name. We just want to know the truth, sabi ni Garcia sa isang panayam. Batay sa mga social media posts, Suarez at hindi Cardema ang apelido ni Drixie May. Sa kanyang Certificate of Acceptance of Nomination o CONA para sa halalan noong May 12, 2025, nakasaad ang buong pangalan niya bilang si Drixie May Suarez Cardema. Nakapagtala ang DOH ng mahigit 110,000 na kaso ng dengue sa buong bansa mula January hanggang May 2025. Ang pinakahuling datos mula sa DOH ay nagpakita na higit sa 19,000 na kaso ang naitala sa Metro Manila mula January hanggang May 2025. Batay sa datos, tumaas ng 224% naman naitalang kaso ng dengue kumpara sa parehong panahon noong 2024. Sa mga kaso sa buong bansa, sinabi ng DOH na nakapagtala ito ng 437 na nasawi na karamihan ng mga bata na edad 5 hanggang 9 taong gulang. Namataan ng Philippine Navy ang isang Chinese warship malapit sa Panata Island sa West Philippine Sea nitong Biyernes ng umaga, June 6. Base sa inisyal na ulat, ang Manshan Jiangkai 2 class frigate ng People's Liberation Army Navy o plan na may bow number 525 ay nakita sa karagatan sa paligid ng Panata Island habang nagsasagawa ng maritime patrol ang Philippine Navy. Tinayang nasa 4.6 nautical miles lamang ang layo ng barko ng China mula sa BRP Andres Bonifacio dakong alas 7:40 ng umaga. Sinabi naman ng Armed Forces of the Philippines Public Information Office Chief Colonel Cerces Trinidad 3 beses nagbigay ng radio challenge sa Philippine Navy sa barko ng Chinese. Sa ngayon, patuloy na binabantayan ng AFP ang naturang barko o barkong pandigma ng China habang nagsasagawa ng maritime patrol sa Kalayaan Group of Islands.
Samantala, hindi daw dapat o hindi approved kay Senator-elect Panfilo-Ping Lacson ang kumalat na draft Senate resolution ni Senator Ronald Bato de la Rosa na naglalang de facto dismiss ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte sa ilalim ng 19th Congress. Giit ni Lacson, tanging ang Senado bilang impeachment court lang ang maaaring magdesisyon sa lahat ng isyu may kinalaman sa impeachment at hindi sa plenaryo ng kapulungan bilang legislative body. Bigyan din pa na incoming Senator ng 20th Congress na walang jurisdiction ang Senado bilang legislative body sa usaping pang-impeachment. Hindi rin aniya tali sa isyu ng kakulangan ng oras ng Senado bilang isang impeachment court dahil bilang korte ay itutuloy lang ang paglilitis mabago man ang bumubuo sa Senate Impeachment Court. Gaya aniya sa hukuman na magpalit man ang hukom, tuloy ang paglilitis sa makasong na unang hawak ng pinalitan ng hukom. Para kay Lacson, pinakamainam na aksyon ay itawid na sa 20th Congress ang impeachment trial dahil imposibleng matapos ito ng 19th Congress. Hindi nga sila nag-aakas impeachment court, so wala silang personality or authority na mag-dismiss na isang impeachment case. Ang pwede lang umakto sa impeachment case na properly transmitted ng House sa Senate para mag-constitute sila into an impeachment court ay ang court mismo, paglilinaw pa ni Lacson. Apat na judge na International Criminal Court o ICC, kabilang dito ang hukom na humahawak sa kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang pinatawan ng parusa ng administrasyon ni US President Donald Trump. Kasama si Rain Alipini Ganzu na humahawak sa kaso ni Duterte ang inisyuhan ng sanction ng administrasyong Trump dahil sa paglalabas ng arrest warrant ng ICC laban kay Israeli Prime Minister Netanyahu at pagbuhay sa dating investigasyon sa mga sundalong Amerikano. As ICC judges, these four individuals have actively engaged in the ICC's illegitimate and baseless actions targeting America or our close ally Israel. The ICC is politicized and falsely claims unfettered discretion to investigate, charge, and prosecute nationals of the United States and our allies, ani U.S. Secretary of State Marco Rubio. Karagdagang balita sa ibaling dagat, ligtas na inabandona ng 22 tripulante ang sinasakyan nilang barko matapos ito lumiyab habang karga ang mahigit sa 3,000 sasakyan sa karagatang sakop ng Alaska noong Miyerkules. Sa ulat, galing ang Liberia flagship na Morning Midas sa Yantai Port sa China at patungo sa Lázaro Cárdenas, Mexico nang umapoy ito. Kabilang sa mga karga nito ang mahigit na 3,000 sasakyan kasama ang 800 na electric car. Ayon sa operator nito na Zodiac Maritime, napilitan silang ilikas ng US Coast Guard dahil hindi na nila makontrol ang laki ng sunog. Nagpadala na ang US Coast Guard ng mga air crew at cutter ship para mapula ang sunog. Sa ating balita sa ibayong dagat, isang bagong taon at ikalawang batch ng mga scholar ng 700 Pangasinense o mga batang Pangasinense ang makakatanggap ng libreng edukasyon mula sa Pangasinan Polytechnic College. Ito ay matapos ang 700 sa 1,500 na kabataang Pangasinan na humadlang na sumali sa admission examinations noong May 26 at 27 at inaasahang makakatanggap ng scholarship sa PPC. Ang 700 ay sasali sa pangunguna ng 700 scholar noong nakarang taon at ipapatala sa 4 na baccalaureate degrees
degree ng alinman sa Public Administration major sa Local Governance, Multimedia Arts, Agribusiness at Special Needs Education. Ang PPC ay isang legacy project ni Governor Ramon B. Gico III na naglalayong magkaroon ng bawat mahirap na pamilya na magkaroon ng kahit isang college graduate sa kanilang sambahayan. Samantala, sa bayan ng Bayangbaang, base sa napag-usapan sa isang pulong, nakatakda ilunsad ng LGU ang Task Force Disiplina bilang bahagi ng pinaigting na kampanya para sa kaayusan, kalinisan at disiplina sa buong bayan. Ang inisyatibong ito ay tugon sa lumalalang issue ng mga paglabag sa mga lokal na ordinansa gaya ng iligal na pagpaparada, pagtapon ng basura sa hindi tamang lugar, pag-inom ng alak sa pampublikong lugar at iba pang gawaing nakakaapekto sa kapakanan ng komunidad. Ang Task Force Disiplina ay binubuo ng mga kinatawan ng Municipal Police Station, BPSO, MDRMO, MPDC, Menro Municipal Health Office at iba pang kaugnay na ahensya. Sila ay magsasagawa ng regular inspection at monitoring sa mga barangay, pamilyang bayan, pampublikong lugar at pangunahing lansangan upang tiyakin ang mahigpit na pagpapatupad ng mga alituntunin. Bukod sa pagbisita at pagbibigay ng babala, maglalabas din ng mga citation ticket ng task force para sa mahuhuling lumalabag alinsunod sa umiiral na batas at ordinansa. Sa ating balitang sports, kinubra ni two-time Olympian Carlos Edriel Yulo ang tansyong medalya sa individual all-around sa 2025 AGU Artistic Gymnastics Senior Asian Championship sa Jeoncheon, South Korea. Umiskor ang 23 anyos na double Olympic gold medalist ng kabuang 83.633 points para agad masigurado ang kanyang pwesto sa podium sa pagbabalik nito sa kompetisyon matapos sa makasaysayang pagwawagi sa 2024 Paris Olympics sa France. Pumangatlo si Kaloy sa likod ni champion Oka Shinsunuki o Shinosuke ng Japan 85.13 at Hasegawa Tsuyoshi 83.96 para sa pilak na medalya. Nagawa naman ni Yulo na maakupahan ang pangatlong pwesto sa pagtatala ng may score sa vote na 14.500 at 14.3 sa una at ikalawang pagtatangka. Parallel bar 14.16 and even bar at rings at pommel horse. Bukod kay Yulo, sasabak din sa torneo na tatakbo hanggang linggo ang mga Pinoy bet na sina Juancho Miguel Vicena, John Ivan Cruz, Justin Ace De Leon at John Romeo Santillan. Sumaya kabuan ang ating newscast sa ating Todo Balita Saturday edition. Ang inyong tagapagbalita ko po, Susan Valdez daw. Kantabay po natin si Edwin Inong at si Richard Unda. Wala pa. Okay. Ako naman po si nagpakakilala na ako, Susan Valdez daw. Oras po natin, ganap na alas 6 o alas 5:27. DWIC. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya itong summer vacation. So tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste.
Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad ng Lao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies, Aliw Broadcasting Corporation, Station DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Group, Home Radio 97.9, Aliw Channel 23, Philippines Graphics, Cook, Plan Bank, Business Mirror, Filipino Mirror, Brown Madonna Press Inc., City State Savings Bank, AAA Southeast Equities Inc., Filipinas Pawn Shop, at ng Dari Batulao, DWIZ, Liway Manantan at Isusan Yaraw sa Todo Balita. Oras po natin, ganap na 5:30 at tuloy. Welcome sa ikalawang bahagi po ng ating programang Todo Balita at Komentaryo. Siyempre po kami pa rin po yung mga kasama. Ako po si Susan Valdez Yadaw. Ako naman po si Liway Manantani Paragilan. Ang bilis na araw ngayon ay June 7 na. Ayan. Happy birthday nga pala muna kay District Chairman-elect Mary Jean Gayondato Mejia, ang susunod na District Chairman ng District 779. Na asawa ni Atty. Jason Mejia. Happy birthday po. Happy birthday at ganoon na rin sa lahat ng sa-celebrate ng kanilang kaarawan at mga special days ngayong araw. Ayan, yung hinahanap mong mini job fair kahapon yata yun. Nahanap ko na. Nahanap mo na? Oo. Saan yun? Meron dito sa Nepo yata yung isa. Meron sa Alaminos. Yung ano yan kasi parang every every Independence Day. Independence Day Jobs Fair. So, pero meron din sa June 25, mini job fair din for local and overseas employment. Actually, yung job fair na yan, tuloy-tuloy yan, di ba? Kahit na lahat ng mga activities, ng mga LGU, lalo na, sa akin ba yun, mga services na ipinakakalob nila, number 1 yung isinasama lagi ang itong mga jobs fair na to. Pero yun nga, sa June 12, maraming mga anong tawag nito, ino-offer ng mga trabaho, kaya yung mga sinasabing walang trabaho, maraming chance na magkaroon ng trabaho. At huwag kang maging choosy. Dahil parang yung isang kakilala natin, alam mo ba yung isang sabi niya, security guard dun sa isang public school, sabi niya, alam mo yun? Nurse. Sabi niya. Kaya lang galing na rin siya abroad, kaya lang pinili niya umuwi para asikasuhin yung kanilang mga negosyo. Maliliit na negosyo. Walang ibang sabi nga, overqualified na nga siya din. Kaya lang, parang yun, hindi siya choosy. Pwede naman siyang pumasok sa, medyo malapit dun sa profession niya, pero dito na lang. So, maraming trabaho, pero wag kang choosy, tapos masipag kang maghanap. Parang ganyan pag may mga jobs fair, yung sinasabi nga natin, meron yung ilang mga companies na kasali dyan. Mag-prepare kayo ng ilang sets ng inyong mga resume at yung mga attachment ninyo. Kaya lang, kung minsan hindi nga sila choosy, ang choosy naman yung yung papasukan ay yung nag-offer ng jobs fair. Ng trabaho para sa jobs fair.
Itong usapin ng ano ngayon ay, grabe itong, ang dami, no? Ang dami ng mga nakuhang lumulutang. Oo, na shabu. Na shabu. Floating shabu. Pero marami na di ba? Meron din sa bandang, nakuha rin sa bandang. Ito nga tinignan ko yung Facebook page ng PIDEA Regional Office 1. Nauna na may nakuha ang mga fishermen dyan sa may Masinloc, Zambales. Dito sa press release ng PIDEA dated June 3, ano na ngayon, June 7. So June 3, by authority ni Undersecretary Isagani Neres, ang Director General ng PIDEA, nakalagay dito yung head nung balita, PIDEA lauds 10 Bataan fishermen for surrendering 1.5 billion pesos worth ng floating shabu. Laki din, ano? Ito, base dito sa report ng PIDEA, 10 fishermen nga dun sa Zambales ang nakadiskubre. Siyempre, floating yan. Ano kaya yun? Lalapitan nila. Kahit barko, lalapitan yan. So, nakuha nila itong shabu worth 1.5 billion pesos nga, floating off the waters of Masinloc, Zambales nung May 29. So tignan nyo yung bilang ng araw hanggang sa yung meron namang makuha ang mga fishermen dito sa may bahagi ng karagatan ng Agno Bulinaw. Siguro yan, i-imagine ko lang, sabay-sabay na inihulog yan. Kaya lang yung travel time nung pag-float, mas malapit siguro siya dun sa Masinloc, Zambales. At saka yung alon kasi, siguro yung alon, kaya nagkahiwa-hiwalay sila kung saan man yung kanilang destinasyon. Pero ang the good thing dito is, buti na lang, itine-turn over o sinusurrender ng mga rescue. Nakahanap. Hindi rin nila nalambat. Nakakita. Actually, mayroong paalala dito ang PIDEA. Kung titignan nyo pa yung kanilang Facebook page, PIDEA Regional Office 1, sabi dito, be aware. If you or someone you know has found similar items or any yung not necessarily ito kapareho nung na-discover pero suspect nyo, shabu, report them immediately to your nearest police station or at the PIDEA hotlines may ibinigay. Remember, sabi po dito ng PIDEA, keeping the same items is against the law and can be charged. So kung may yung ating mga fishermen o kung sino man may nakita dyan, may nakuha sa karagatan o dito sa inland, may nakuha ang isang tao, dapat isurrender mo yan. Dahil kahit hindi sa'yo, yung possession na yun. Illegal kasi siya. Macha-charge ka na. Pero yung bahagi nung interview ng isang kasamahan natin na sa kanilang istasyon, sa kabilang istasyon, nabanggit doon ni Attorney Undersecretary Isagani Neres, Director General na PIDEA, nasa radar nila ito So, ini-expect nilang, kumbaga, somewhere, demanda Sabaten, pero siguro sabi niya, dahil sa lakas ng alon, unti-unti nilang ihinulog. Yung barko ng pinanggalingan nito. Sasabatin. Nasa intelligence. I-intercept sana nila to pero ihinulog na ng Sabi niya doon sa interview, via phone patch, siguro, dahil sa lakas ng alon, unti-unti nilang ihinulog. So may nakita sa Zambales, may nakita dito sa bahagi ng West Philippine Sea. Kaya yung sabi ko nga kanina, siguro lakas na alon kaya nagkahiwa-hiwalay. Sila hindi na sila nakapagkapit kamay itong mga itong mga illegal drugs na ito na na nag-travel diyan sa Pero siguro nga rin maswerte na kung kung lahat ng mga yon ay na i-turn over nila o naibigay lahat kasi ang dami nun at yung iba nga sabi ko nga buti na lang doon siguro yung mga fishermen di nila alam kung gaano ka-valuable yung mga bagay na yon. Sabi ko nga buti na lang doon, delikado kung dito sa Tundaligan. hindi makakapan kasi ang
Bakit doon? Bakit dyan sa Zambales? Bakit dyan sa karagatan ng Zambales at saka ng Western Pangasinan? Kasi yung explanation nga, at saka yun naman talaga, yung stretch na yan, ayan po ay International Nautical Highway. Ibig sabihin, dyan po dumadaan talaga yung mga malalaking barko na nagta-travel from one country to another. Kaya nga 'di ba nung nakaraan, merong mga malalaking barko na nasiraan somewhere sa Bulinaw, meron somewhere diyan sa Zambales kasi nga yan ay International Nautical Highway. Daanan po yan ng mga malalaking barko. Pero yung mga natagpuan na meron sa bayan ng Bulinaw, merong parang Agno yung isa. Ay, Agno at saka yung isa sa Bani. Ayan. Kasi yung mga magsasaka taga doon. Fishermen. Ay, mga magsasaka. Yung mga fishermen na nakakuha taga ron sa Bulinaw. Siguro not necessarily doon sa area na yun, pero taga Bulinaw yung mga nakakuha doon, tapos taga Bani, tapos taga Agno. Kahapon, meron pa ulit isa na nakuha na naman sa diyan sa may Bulinaw. Pero yung mga yun, lahat ng mga yun na inventory na. So kaya nga sabing ganun, meron tayong napakinggan na napanood na ayaw ipa-inventory. Kasi ang sabi yata ng PDEA is mag-inventory, which is mali kasi na-inventory na. Kaya nga alam na lahat kung ilan ng bilang. Kasi na-inventory na nila, alam nila kung ilan ng kilograms, alam nila kung ilan ng bigat, alam nila kung magkano yung value ng mga nakuhang mga floating alleged illegal drugs, ay na-inventory na yung mga yon. Sa bawat kuha yata, na-inventory na at present ang Coast Guard, PNP, PDEA, syempre sila yung nangunguna dyan, NBI, nandyan din. Kaya lahat ng mga persons in authority nandyan para sabay-sabay silang mga witness yung iba sa pag inventory. So yung bawat anong tawag nito? Pack bang tawag doon? Pakete, bawat malaki pack. yung So, pack niya. Parang alam niya yung pack ng ng noodles. Naka-vacuum. Vacuum seal. Vacuum sealed sila. So yung mga yun may mga numbers yun, pati yung mga tawag nito, mga sako, di ba? May mga markings na. May mga markings lahat yung mga yan. So naka-inventory na lahat. Kaya paano ko nga kagabi nakatulugan ko na kasi sa dami nila, ewan ko kung na-total na ng PDEA yung mga kung ilang piraso lahat pag samasamahin mo yung apat na grupo ng nakuha nilang alleged shabu. Pero yan, palagay ko, hindi pa tapos. Baka meron pa. Lulutang-lutang. Floating dyan. At saka, hindi rin natin masabi, baka meron ding, magtabi muna ng konti, remembrance. Yung mga di ba? Pero palagay ko, takot din nila. Kasi kahit sa ibang lugar, remembrance ka ng konting-konti lang. Somewhere sa Visayas at sa ibang lugar na may nakuhang floating, yung mga fishermen talagang agad-agad nilang itina-turn over o kaya sinasabi si kinauukulan. Kasi pag may mga lulutang-lutang dyan, alam naman nila kung mukhang from afar, kung mukhang tao o mukhang container o kung ano man yan. Pero yung dito sa kasi Facebook page ng PDEA Regional Office 1, wala pang report o hindi pa nila na i-post yung wala pa silang press release, siguro tinatapos pa nila. Pero dito sa press release ng PDEA Region 3, ang sabi dito ni Director General Isagani Neres, ang Director General ng PDEA, ang sabi niya, ito yung effective and efficient collaboration between PDEA and the Philippine Coast Guard in combating drug smuggling using the country's vast and porous shorelines and harnessing community support against illegal drugs. Pero syempre yung kanilang pag-acknowledge din sa kontribusyon ng mga mangingisda sa pag-turnover. Nung pagkakita, kinuha nila sabay turnover. Kasi napakahalaga po yun kasi sila dyan, yung andyan sa para silang aliling day frontliner. mga volunteer frontliners na kung ano man yung suspicious looking na nakikita nila sa municipal waters or outside, ayan, kanilang inire-report.
Yung pinakaunang press release nga ng PNP, nakuha June 5 alas 8 ng umaga sa Sitio Ulanin, paano ba i-pronounce ito? Sitio Ulanin, Barangay Dakap Sur sa Bani, Pangasinan. So kung ilan nito, standard value 170 million pesos. Ang usapin dito, bilyon na. Dun sa bilyon na. Ang pinag-usapan na. Pero kung i-ano nila, mag-bilyon na rin siya. So, 24 packs of vacuum sealed color gold tea bag with label Freso dried durian with blue ink number 66 and Chinese character containing suspected white crystalline substance known as shabu. Meron pang 1 pack vacuum sealed transparent plastic labeled with blue ink number 66. Tapos, non-drug evidence, 2 pieces of white sacks with inner transparent plastic. So, ang nakarecover naman ito, isang mangingisda ng barangay Makabubuni, Agno, Pangasinan, si Jerry Padua Caracas, 50 years old. So, alas 8 ng umaga yun ng June 5. Tapos, June 5 ulit ng alas 5 na ng hapon, diyan naman sa Bulinaw naman, galing naman ito sa Bulinaw, sa Barangay Balingasay at saka Barangay Luciente First, Bulinaw. High seas, 30 nautical miles west ng Barangay Balingasay at Barangay Luciente First, Bulinaw. So, pareho ding araw din, kaya lang hapon na. Yung isa umaga, tapos ito 5:30 p.m. sa Bulinaw na to. Ang nakadiscover, 3 sila, si Rodelio Ordanes Digano ng mangingisda ng Barangay Balingasay, Mark Anthony Mimis Suarez, 27 years old naman, Barangay Luciente, Bulinaw, at saka si Edwin Clave Puda, 39 years old ng Barangay Balingasay. So yun, kanya-kanya sila. Initial investigation revealed that between 1:00 hanggang 5:00 na hapon, noong 5, itong 3 mangingisda na to were returning home na, merong lumalabas na komersyal. We're returning home in a motorized bangka. So, habang nasa dagat sila, 30 nautical miles west o Barangay Balingasay, Luciente First, Bulina, Pangasinan, na-recover nga nila yung 5 white sacks containing suspected shabu. So, isa-isa. Si Fisherman 1, na-recover niya 2 white sacks. Kanya-kanya sila. Oops, parang nanghuli na 2 white sacks, mga 1:00 na hapon. So, dumating siya sa shoreline, Bulinaw, at approximately 1:30. Si Fisherman 2, na-recover niya 1 white sack around 3 p.m. Dumating siya sa shoreline, Bulinaw, mga 3:30. So, hindi sabay-sabay. Si Fisherman 3 naman, si Edwin Clave Puda, ang na-recover niya 2 white sacks din around 5 p.m. So, dumating siya sa shoreline ng Bulinaw at approximately 5:30 p.m. So, imbis na mga isda yung kanilang nahuli, mga shabu. Yung kanilang floating shabu, mga nakapak. So, lahat ng na-recovered na sacks contained assorted vacuum-sealed transparent plastic packs. So, lahat nakalagay sa transparent plastic seal with Chinese markings. So, these packs contained white crystalline substance suspected to be shabu. So, pagdating nila, immediately, inalalayan sila ng Barangay Kagawad at saka yung recovered items na turn over naman agad sa PIDEA Region 1. So, yun yung pangalawa. Ang pangatlo, kasi may pang-apat pa kahapon Pangatlo, sa naman to, alas 3 ng hapon ang nakalagay dito, pero nai-report naman to, 6:30 p.m. din, ng June 5, sa nakuha naman ito na tagpuan yung mga lumulutang na shabu, 19 nautical miles west of Barangay Aloleng, Agno, Pangasinan. Ang nakadiscover, 3 din sila, discovered by 3 mangingisda, isang taga Racoles Tamayo, 50 years old, Juan Prado Culio, 43 years old, Efren Culio Laulita, 28 years old, lahat sila residente ng Aloleng, Agno, Pangasinan. So, paano nangyari? Alas 3 daw ng hapon ng June 5, the witnesses were on their way home. Pauwi na din sila sa mga 19 nautical miles at high seas west of Barangay Aloleng, Agno, on board a sky blue
motorized bangka nang makita nila, mapansin nila itong puting sako na lumulutang. So, curious, syempre, they retrieved and opened the sack. Ayun, nakita nila several silver and black plastic packs labeled with foreign characters and freso-dried durian. Freso-dried durian. So, pero yung kulay niya puti. Upon opening the 2 packs, na-discover nila white crystalline substance nga. So, pagdating nga nila sa barangay Aluling, Agno, Pangasinan, mga alas 6, they reported their discovery to punong barangay Reggie Ramos at yun nga, i-turn over na rin yung mga nabanggit na mga substance. At kahapon nga, meron pang isa, pero wala pa tayong press release noon, bandang umaga yon. May panibagong ulit na ini-inventory nila sa bayan ng Boninaw. So, posibleng ano pa yan? Posibleng marami pa andyang lulutang-lutang sa katapat na ng mga bayan, hindi lang ng Zambales, Pangasinan, dyan sa Western. Noon, kasi hindi ko maalala lang kung anong taon, somewhere sa Ilocos Sur, may mga nakuhang ganyan floating. Pero sabi dito, ni PIDEA Director General Undersecretary Isagani Neres, my admiration goes out to the fishermen for their selfless acts of honesty and integrity. Sabi niya, we are sending a clear, asan ba yung ano niya? Sabi niya, etong mga fishermen na to, they are not for whatever, kundi yung ayaw nilang nadamay. Itong mga shabu na to, illegal drugs, ay mapunta sa mga kumbaga yung i-consume ng mga tao at makakasira. Pero sabi nga dito ng PIDEA remains firm in its resolve to protect the Filipino people by leading the fight against illegal drugs. So napakalaking ano po ito. Ang dami noon. Kung magagamit yan o makukonsume nga yan ng mga gumagamit na illegal na droga, imagine mo kung anong krimen naman yung idudulot nito. So same yung ating commendation din sa mga mangingisda na to na hindi sila natukso. Yan, hindi sila natukso kasi kapag siguro hindi rin sila sila aware doon sa yung gamit talaga nitong illegal drugs na to. Siguro na rin, apart na rin ng, kasi di ba every now and then nagkakaroon naman sila ng interaction with the Philippine Coast Guard, PNP Maritime, na kasama na itinatap din sila actually. Para nga silang force multiplier dyan naman sa body of waters. So, at saka, there was a time, more than a decade ago ba yun, yung container naman ang pinalutang ng kung sino-sino dyan. Somewhere pa rin dyan, kasi dyan sa may karagatan, dyan sa may Western Pangasinan, dahil yung sabi nga, International Nautical Highway dyan So, dyan dumadaan yung mga malalaking barko. So, bakit lagi-lagi na lang dyan? Dyan sila dumadaan. Siguro meron na silang contact na kung sino ang receiver nun. So, pinapalutang na lang yan. Pero ang sabi nga ni Undersecretary Neres, ito ay nasa radar na nila. Just so happen, siguro dahil malalaking alon, ibinagsak niya, sabi niya. Pero sana yung mga natagpuan na nila, honest to goodness, na i-turn over lahat, walang nabawas, at ipakita nila kung paano nila i-dispose para naman hindi sila napagbibintangan din di ba? Kasi meron namang inventory, ito inventory 1, ito yung pack isa-isa, kung paano nila ito i-dispose. Ayan, kung saan nila ito i-dispose, kasi kung itatago nila as evidence, baka namimiligro pa itong mga itong mga, siguro pwede magtabi na lang sila na ilan, pero kung yung i-dispose, dapat i-dispose na nila kaagad. At sana ang government ibigay yung highest commendation and recognition sa lahat ng mga fishermen na nakakalambat ng mga illegal drugs dyan sa mga karagatan, dahil kagaya po nung experience ito sa Pangasinan, yung sino ba yung provincial director, ay nung recognition na ang haba ng listahan. Bida ang mga pulis. Ang promotion,
Ang dami nila. Na-promote na sila lahat. At maraming yung kasama naman dun sa follow-up operations from PNP Pangasinan, mga policemen, pero wala sila sa listahan. Tapos, hindi naman sila kasama na nakadiskubre, iba naman yung nakadiskubre, iba ang na-promote. Iba yung iba yung nakinabang. Samantalang itinurn over lang naman, nagbilang na lang sila, nag-inventory na lang. Pagkatapos nun, promote Lara. Well, yun, pagkasal po natin na kung lahat ng mga pinalutang dyan ng kung sino mang shipper, pero Chinese kasi yung markings sana makuha lahat para hindi mapunta dito sa hindi dapat mapuntahan sa mga nangangarap kasi sa pakikipanayam natin actually tayo kasi wala tayo idea kung gaano kalala ang drug situation sa ating lugar, pero pag nakakausap mo yung mga nandyan sa BGMP, yung mga umaamin kung ano yung mga cases nila, halos lahat sila drugs, illegal drugs yung kanilang kaso. Tapos magkukwento sila, magugulat ka na lang, ganun kalala, ganun katindi po ang illegal drugs. Yung problema sa illegal drugs. Lumakas muli dito sa ating dito sa ating lungsod, sa ating lalawigan. Pero oras po natin, meron pa tayong tuloy-tuloy na kami. Ha? Ayan, meron pang 6 na minuto bago alas 6 ng umaga. Good morning, Chikora Aquino at Kuya Mar dyan sa Barangay Tubang. Okay, so Lunes mga kaibigan ito na po yung launching, simultaneous launching sa buong Pilipinas ng Brigada Eskwela ng Department of Education. So dito sa Region 1, ang host sa nasabing launching ng Brigada Eskwela ay isang paaralan dyan sa Ilocos Sur. Nababanggit ko po palagi dito sa Pangasinan, Dagupan City Schools Division dahil yun po yung meron akong information at naibigay po sa akin. So ang launching naman dito sa Dagupan City Schools Division, ang host ay ang Dagupan City National High School. So marami pong activities yan, hindi lang yung launching kundi hindi lang yung paglilinis sa paaralan, meron pang mga kasabay na activities yan, sabi ni Sir Willie Gabe, ang principal ng Dagupan City National High School. Kahapon, naging guest dito yung mga kaibigan nating teachers mula sa Pugaro Integrated School, Island Barangay po yan ng Dagupan City, kaugnay din sa kanilang gagawing Brigada Eskwela. So, yun po, yung mga gustong makibrigada eskwela, kung hindi kayo makakasabay sa Lunes, 2 weeks naman po yung Brigada Eskwela na yan. So, pwede kong yung makipag-coordinate na lang po kayo, pumunta sa admin office ng school at sabihin nyo yung intention nyo na tumulong, may it be in materials, pwede naman yung oras ninyo, maglilinis, etc., etc. But even after yung schedule ng Brigada Eskwela na yan na 2 weeks, pwede pa namang tumulong. Dire-diretso naman po yan. Magbubukas ang klase June 16. Ayan. So, June 9, Brigada Eskwela, launching nationwide. June 16, pagbubukas ng klase. Pero June 12, holiday. Pero maganda yung focus ngayon ng Brigada Eskwela, hindi more on mga physical na kailangan nila, hindi mga school supplies, kundi 4 yung focus nila Isa yung pagbibigyan awareness sa anti-bullying, pangalawa mental health, pangatlo tree planting. So bahagi yun ng climate change, at yung pang-4 hindi ko talaga maalala kung ano yung pang-4. Ano na yung pang-4? Reading. Tama, reading. Reading comprehension yata yon. Yung kung gusto magbrigada eskwela. Ayan. Anti-bullying, mental health, tree planting. Para at least alam nila kung nabubully na sila or not, at saka kung paano yung siguro makombat paano i-handle ang mental health, tsaka reading, and ito nga, malaking maganda ito, yung participation ng bawat isa sa pag-combat po ng climate change naman, itong tree planting. Yan, yung tree planting, hindi lang na necessarily sa school, din sa ibang areas, pwede naman. Palagi sinasabi, kung meron kayong space dyan sa lugar nyo, magtanim po kayo dyan. Hindi naman kailangan puno
yung lalaking napakalaking puno ang itanim nyo. Pero naman yung hindi gaanong kataasan. Maganda fruit-bearing trees. Ano nyo, tanim nyo. Pero kung magtatanim kayo, wag na sa highway kasi baka mamaya madaanan ng widening, sayang. Na si DNR hindi naman niya wag na dyan. Oo. Pero yung lahat ng tama yung kapag meron kang marami kang mga buto, yung mo ipurwak mo labalagin, ipurwak mo sa forest, tutubo siya. Bahala na siyang tumubo. Sa kung mapupunta ka sa sa kabundukan. Pero yung talaga itatanim natin sa mga areas na pwedeng pagtamnan. Kasi may mga, tignan mo yung mga may sasakyan, nag-uunahan sa silong ng puno. Correct. Di ba? Makikita mo na yung halaga na yung halaga ng puno Kasi yung mga sasakyan, mga tao, nag-uunahan sila sa silong ng puno. Good morning kay Kisha. Sabi niya, hello po, watching from Vancouver. Kumusta dyan sa Canada? Good morning din kay Salm Will Seran. Kay Cecilia Morante, syempre, binabati rin natin si Yayo Yoko Batutay ng Maluwod lang pala sila. Maluwod, Dagupan City. Si Tessie Orlando Age, good morning. Sir Roberto Nimer, at saka si Ma'am Araceli, good morning. Plus, syempre, yung mga kasamahan natin sa Inner Wheel Club of Downtown Dagupan at yung mga kasamahan ko sa Girl Scout of the Philippines Dagupan Council. And happy birthday muli kay DCE Mary Jean Gayundato Mejia. At saka yung mga kamag-anak nga pala ni Nanay Dading Valdez na yung nanay ni Dr. Veronica Valdez, yung pong kanyang mga labi diyan sa St. John Cathedral Chapel, nakalagak po yung kanyang mga labi. So ang libing ay June 12 sa Independence Day. Pero mga kaibigan, wala mamata, good morning, tsaka kay Jerome, tsaka kay Kuya Polly, tsaka kay Disivian, nakauwi na, pero wala pa siya sa radar natin dito sa Dagupan. Wala na po tayong sapat na oras. Santa Bayanan po ninyo, susunod agad, early in the morning. Ay, Madam Rose Ke. Tsaka si Benji Tan. Ang pasok. Santa Bayanan po ninyo, susunod na. Kilala mo yun. Patanir. Susunod na programa. Kami po, ang inyong mga nakasama, sa technical side, si Ka Edwin Inong. Ako po si Liway Manantani Paragire. Ako naman, si Susan Valdez Yadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ FM 89.3 News.